Kumusta po mga katambay? Si Kamalong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, mayroon naman tayong bagong pag-uusapan mga katambay. International naman po ang pag-uusapan natin ngayon. Yung katatapos lang pong eleksyon sa Amerika. Ito po, pakinggan po natin na mga katambay ang balita at komentuhan po natin ang katatapos lang na eleksyon sa Amerika. Ito po. Inanunsyo ni dating South Carolina Governor Nikki Haley ang pagtatapos ng kanyang kampanya sa isang talumpati sa Charleston, isang araw matapos ang isinagawang Super Tuesday sa Estados Unidos. Natalo si Haley sa 14 Republican nominating contest sa kabuuang 15. Sinabi nito na wala siyang pinagsisisihan sa kanyang kampanya. Ang muling pagtatungguli ni President Joe Biden at dating Pangulong Donald Trump ang kauna-unahang U.S. presidential contest mula noong 1956. Parehas namang mababa ang approval ratings ng dalawa sa mga botante. Concern ng mga botante sa edad ng dalawa. 81 anyos na si Biden habang 77 anyos si Trump. Ayon kay Caroline Leavitt, press secretary ng Trump campaign, patuloy na magfo-focus si Trump sa immigration, economy at foreign policy. Umaasa naman ang mga Democrat na mapupunta ang sentimiento ng mga botante kay Biden kung patuloy na tataas ang ekonomiya sa 2024. Sinabi rin ni President Biden na isang banta si Trump sa demokrasya matapos ang January 6, 2021 U.S. Capitol mob. Christy Rosasia, humahataw sa balitang. Ayan po mga katambay, tuloy na po ang magiging labanan po muli ni dating President Trump at ang presidente po ngayon na si Joe Biden ng Amerika. Alam naman po natin na nung nakaraang halalan po ang presidente si Donald Trump, tinalo po siya ni Biden. At ang naging malaking issue pa noon, kung natatandaan natin mga katamay, Smartmatic din po ang issue sa Amerika. Dahil may mga ilang state po ang ginamit po ang kumpanya ng Smartmatic. At yun po yung isang kinukonfess po dati ni Donald Trump, yung nagkaroon ng dayaan doon sa mga state na ang gamit na machine ay galing sa Smartmagic o Smartmatic. Pero ngayon po, tapos na po yung botohan po para panlaban po sa Democrat. Kasi ang Amerika po, may dalawa pong parties, yung Democrat at Republican. Ang Pangulo po ngayon ay nasa part po siya ng Democrat, si Joe Biden. At si Trump naman po ang nasa Republican. Kaya nagkaroon po ng nominee o botohan para doon po sa Republican na ipanlalaban po nila sa Democrat na si Pangulong Joe Biden. Sa kabila po ng sinasabi ng balita, talaga may mga edad na po mga katambay dahil ang nakaupo po ngayon na si Joe Biden ay 81 years old, di ba? At 77 naman daw ang dating Pangulong Donald Trump. Pero sa Amerika naman po mga katambay, 4 na taon lang po ang isang term ng Pangulo. Pero 2 term po. Pwede po magre-eleksyon ang Pangulo sa Amerika ng 2 term. Bali, 8 years ang kabuang term ng Pangulo ng Amerika. Kaya 2 beses pong mangangampanya ang presidente ng Amerika. Pag natapos niya isang term niya, 4 years, pwede pa siyang magre-eleksyon ng 4 na taon ulit para makumpleto niya yung 8 years mga katambay. Eh si Donald Trump po, hindi niya po nakumpleto yung 8 taon dahil yung pangalawang term niya po na dapat makukumpleto niya yung 8 taon, natalo po siya ni Joe Biden. Kaya ngayon po, comeback niya po ito. Kaya po pwede pa tumakbo ng isang term si Donald Trump dito po diyan po sa Amerika, mga katambay. At nakita naman po natin ang sitwasyon ng Amerika. Nagkakaproblema rin po yan, mga katambay, lalo sa kapirahan, di ba? Dahil nung mga nakaraan, sila po nanligaw din sa China, di ba? Nagkaroon po ng pag-uusap po sa nung mga nakaraang taon. Nagpunta po ang presidente ng China sa Amerika para po doon sa mga sinasabi nilang business
at kailangan din ng kaperahan ng Amerika. At ang isa pa, ang Amerika napakaraming utang din sa China, mga katambay. Baon din sa utang ang Amerika sa China. At nagkakaproblema rin po ang kaperahan ng Amerika dahil nga po sa sinasabi nila, lalo yung sinasabi ni dating Pangulong Donald Trump na nauubos ang pera ng Amerika dahil sa kakasuporta o support sa giyera. Pero sa kabila nun, ang unang negosyo naman o malaking negosyo ng Amerika ang panggera, di ba? Sila ang nagpo-produce ng mga talaga high power na armas, lalo sa giyera. Number one production po o produksyon ng Amerika ay ang panggera, di ba? Kaya lang po, pagka nakakagiyera naman sa mundo o sa bansa na alam naman natin mga katamay, di ba? Yung crisis, pati po yung mga hindi naapektuhan ng giyera, naapektuhan po naman ang ekonomiya, di ba? Naranasan po natin yan nung mag-umpisa po ang giyera sa Ukraine, mga katambay. Ano po nangyari sa global, sa buong mundo? Unang-una, nagtaasan ang krudo, gasolina, langis, di ba? Biglang taas nung magkagiyera sa Ukraine, di ba? Buong mundo naapektuhan, lalo-lalo na yung harina. Yung harina po, nanggagaling po dyan. Ang malaking produksyon ng harina, ginagawang tinapay, di ba? O pizza, maraming gamit ang harina. Diyan po nanggagaling yon, ang malaking produksyon ng trigo sa Ukraine at Russia, meron din po, di ba? At ang langis, meron din pong langis ang Ukraine at ang Russia. Kaya nagmahalan po, di po ba? Ang mga produksyon dahil po sa giyera. Kaya po malaki rin po ang naging epekto po sa ating mga Pilipino ang naging giyera at pinupuspang giyera. Dahil ngayon po, hanggang ngayon, di po natatapos ang giyera, di ba mga katambay? Pati po sa Gaza at Israel, apektado pa rin tayo dyan mga kabayan sa mga giyera na yan, di ba? Kaya ang nangyayari po ngayon dito po sa Pangulo ng Amerika na si Joe Biden, sa tingin ni Kamanong, parang walang hilig sa giyera, di ba? At kung tayo naman po susunod sa mga idea ng Amerika, wag naman po sana. Napakahilig po sa giyera ng Pangulo ngayon ng Amerika. Kung tayo po medyo magmamatigas at susunod sa kanila, wag naman po tayo makipaggiyera rin sa China. Dahil tayo ang kawawa, mga katambay. Dahil una-una, napakalayo ng Amerika sa Pilipinas. Hindi agad tayo masusuportahan. At isa pa, nagkakaproblema na rin po sila, di ba? Ang Amerika, lalo sa kaperahan, para suportahan ang isang bansa, di ba? Dahil nung mga nakaraang araw at buwan, pinagtatalunan po ng Amerika ng Congress nila at ng Senado na itigil na yung mga pagtulong sa Ukraine, di ba? Dahil ang laki ng perang nauubos sa kanila, kakasuporta sa Ukraine. Kung ang Pilipino o ang ating presidente hindi mag-iisip at dadaanin lang sa init ng ulo ang laban natin sa China, kawawa po tayo, mga katambay. Wag po tayo basta-basta sasama sa mga idea ng mga Amerikano. Tayo po ang kawawa sa huli, di ba mga katambay? Kaya po sa mga Amerikano ngayon, sa Amerika, mas pinapaboran po nila ngayon. Ayon sa mga survey din po sa Amerika, mga katambay, pinapaboran po nila si Donald Trump na malaking posibilidad na manalo nitong susunod na presidente, mga katambay. Kasi po, naupo po ang Donald Trump ng 4 na taon ng walang problema at mataas ang ekonomiya ng Amerika at hindi nakipaggiyera ang administrasyon ni Donald Trump. Hindi po katulad ngayon na sa panahon po ng administrasyon ni Joe Biden, bumagsak po ang ekonomiya ng Amerika, bagsak po at napakalaki rin po na inflation ng Amerika na mga walang trabaho po sa Amerika. At nagtataasan din po inflation ng bilihin po sa Amerika. Kaya yun po ang isang issue sa Amerika ng mga Amerikano. Dahil puro giyera ang inaatupag at nag-uubos ng pera, kaka-support sa mga bansa na
sinusuportahan ng Amerika ngayon sa giyera. Hindi biro ang giyera, mga katambay, lalo po ang inuubos sa pera dyan. Dahil po, kung tutulong ka at sa huli ka sisingil, paano kung hindi makabayad sa'yo, mga katambay? Yung pinalawal mo, puputok yun Ang pagsabog doon, $1,000,000 ang sumasabog doon. Di ba? Kung ipe-pledge mo lang. Di ba? Kaya, medyo si Joe Biden po, medyo dihado po siya ngayon dahil ang mga Amerikano pumapabor po ang karamihan ng Amerikano kay Donald Trump, mga katambay. Yan po, mga katambay, ang komento ni Kamanong sa magbabalik na magkatunggali na return to comeback, sabi nga, si Donald Trump. Tingnan po natin at abangan po natin ang mga mangyayari dahil yan naman po napakadali at talagang tinututukan ng buong mundo, lalo ang Amerika dahil sila powerful, di ba mga tambay? Kaya po mga tambay, ingat-ingat po tayo muli. Siyempre, si Kamano mag-iwan po na mahalin natin ating bansa. Siyempre, paglaban natin at hindi natin kailangan makipagyera hanggat maaari, di ba? Paalam, bye-bye.